Hello no, so ngayon no, nababasa naman siguro ninyo no, sa ayon dito sa kasulatan, ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, di ba? Kung may isa o kung may dalawa o tatlong tao na manalangin sa aking pangalan, kasama ako sa kanila, or andyan ako sa kanilang taliwala, or sa kanilang paligid, or kasama ang Panginoon sa kanila, or andon ang presensya ng Panginoon sa kanila. Di ba? Pababasa man natin yan, no? So, ano ibig sabihin nito? So, maganda ang manalangin sa Panginoon kung kasama mo ang pamilya mo, yung pamilya mo, churchmate, no? Yung mga kasama mo sa simbahan, yung asawa, anak, magulang o sino man. Kung wala kang magulang, wala kang anak, maganda kung kayo sa iyong asawa, yung magkasama no na manalangin. Kasi ayon nga sa pangako ng Panginoon na kung may dalawa o tatlong tao na manalangin sa aking pangalan, kasama ako sa kanila or andyan ako sa kanila, paligid or ganon, di ba? Ayon naman dito, kung halimbawa may mga tao naman na magtatanong, so kung ang Panginoon pala, andyan lang pala, kung manalangin tayo, kung manalangin na tao, dalawa o tatlo, kasama sila, kasama ang Panginoon doon. So paano kung ang isang tao na lang manalangin? So ibig sabihin ba niyan, wala ang Panginoon doon sa tao na yon na nanalangin na siya lang mag-isa? No. Sinabi niyan dito sa Matthew chapter 6, di ba, patungkol dito na kung manalangin ka sa Panginoon, pumasok ka sa iyong kwarto, takpan mo ang iyong pintuan, takpan mo ang iyong bintana at manalangin ka sa iyong Ama na nasa langit. At ang iyong Ama na nasa langit na tumitingin sa iyo ay maggagantimpala sa iyo. Ito yung mga pangako ng ating Panginoon na dapat nating sundin. No? Ito yung mga pangako ng Panginoon na tayo ay gagantimpalaan. Kung itong mga salita na ito ay hahawakan natin at sundin. No, ito yung mga pangako ng ating Panginoon. No? Maganda kasama naman nalangin no, kung dalawa o tatlong tao kasama talaga yung pamilya talaga. Pamilya, anak, asawa, or kahit sino, magulang, especially mga churchmate no, kasama sa simbahan. Yung mga taong Kristiyano na buong puso nananampalataya sa Panginoon, nananalig sa Diyos, na buong puso na tumatawag sa ating Panginoong Jesucristo. Kasama ang kaibigan kung mayroon, maganda no, ang mga ganito. Kasi ayon nga dito sa sinabi ng ating Panginoon, gagantimpalaan niya ang mga taong gumagawa nito. Di ba? Basta tayo ay bukal sa ating kalooban na mananampalataya sa ating Panginoon. No, so, reject hypocrisy, iwasan natin yung pakitang tao lamang na para makita sa ibang tao na tayo ay matuwid. Gawin natin yung kinalulugdan ng ating Panginoon, hindi yung sarili natin yung pagpupurihan ng iba. Huwag niyong habulin yung mga papuri ng ibang tao kasi hindi talaga karapat-dapat tayo niyan. Hindi tayo karapat-dapat niyan kundi sa Panginoon lamang yan. No? So kaya nga itong mga panalangin na ito na tayo ay manalangin sa Panginoon na doon tayo kung saan ang Diyos kasama natin, kung saan ang Espiritu ng Diyos gumagalaw at gumagantimpala sa atin at nakikinig at nagbi-bless sa atin. So hanggang dito na lang no. Maraming salamat din. God bless everyone. Amen.